Dos, they're home. Dos. May trabaho ko pala, ayos, may pang... Hi guys! Kumusta na kayong lahat? Ito na naman ako, mag-feeling vlogger na naman, char. So anyway, ganito yung lagi ang ginagawa namin ni tatay. Medyo mahirap sa part namin, pero nasanay na kami. Nasanay na kami na ganito yung routine namin. Pero pag talagang sunod-sunod yung activity ng mga bata, ang pahinga namin is gabi na. Siyempre nga naman, after school, may after activity. Tapos after activity, siyempre pag uwi namin, medyo late na ang dinner. Mag-aasikaso pa kami. Kaya medyo mahirap, pero kinakaya naman. Sobrang thankful ako kasi nakaraos lang din kami dun sa part na iyakin si Dos. Kasi that time talaga nung bago kami dito, sobrang iyakin niya. Siguro that time, mga 3.5 years old pa lang siya. Tsaka syempre, nag-adjust siguro yung katawan niya sa mga tao, sa paligid. At yung panganay ko naman, may isip na siya noon. 8 years old, kaka-8 niya lang nang dumating dito. Pero tingnan mo naman kung tada. Next is yung kay Uno. Lagay ko na yung kay Uno. Saan kay Uno? Cute. So, magkakaroon na rin ng cover yung kay Uno. Tapos yung hinabol ko na ordering. Ito na. Ito yung pinakagusto ko talaga. Cute. Ay, may curtain siya. May lagayan din siya ng part. Ano ba? Really pretty pala to. Ayun. So, dito medyo hindi pangit yung Hello Kitty. Cute nga. Oh, parang magiging ganun yung hitsura niya. Kaso black kasi yung aking phone. Tada! And ito. Cute. Nakaka-addict bumili ng house. Casing. Tada! Oh, cute siya. Alam niyo yung purpose ko, guys. Kasi itong phone ko na to, yung sa Samsung ko, bago na to yung cover niya. Pero bago to, may cover to na sobrang inabot na ng 2 years na hindi ko tinatanggal. So, instead na mukhang bago yung dito, naging ganun siya, yung parang may nagkamantsa. Ganyan. So, parang pumangit siya. Kasi syempre parang gusto ko ingatan yung likod. So, ayoko maulit mangyari sa iPhone. Tapos ito yung napili ko. So, ito na siya, guys. Tapos yung isa, sinuot ko na dito. Tapos ito yung nakasuot na unang dumating. Nanggaling sa Shein. So, dito ako natutuwa kasi meron ng cover yung new phone ni Uno. Kasi binila namin siya. Gawa nung mag-high school na kasi siya. At iba na yung school niya. At least makontak namin siya. Ito cute siya pero simple lang. Ito okay lang. Pero parang ito ba yung in-order ko? Hi Dos, they're home. Dos. I'm having money. I'm having money. The pay. Ni. Saan yung nagdaga yan? I'll get sweaties.
Can I see you? My phone. Hey, wait. Cute. So fit. Like it? Yeah. Like it? That's Adina. My classmates always sing like this. Dad, what are you doing? So, ito talaga yung pinaka the best night namin pag Friday night and Saturday night. Friday night, hindi masyado, pero excited kami magpuyat. Pero hindi naman masyadong puyat hanggang 11 to 12. Pero yung mga bata, lalo si Dos, hanggang 9 lang talaga ang kinakaya ng puyat niya. Nagmo-movie night kami and relax lang habang naka-play. Kasi nga pagod kami the whole week, sobra. Pero sobrang happy kami at excited. Kaso nga lang kinabukasan, si tatay may pasok ng Saturday. Hindi man every Saturday ang pasok niya, pero madalas. Alam nyo ba guys, dito naging more closer kami ni tatay. As in, mas lalo kaming naging close sa isa't isa. Na love namin yung isa't isa. Mas may mga naiintindihan kami kaysa nung nasa Pinas kami. Pero masaya kami nung nasa Pilipinas kami. Close din kami nung nasa Pilipinas kami. Pero iba yung nangyari sa amin dito. Ang dami din mga realization, ang dami din natutunan. Actually kami 4, kahit kami ni tatay pag nasa work, namimiss namin yung isa't isa. Pero ang daming, sa lugar na to, ang daming pinarealize sa amin. Tsaka dito, ang sarap mamuhay kasi hindi ka makakaramdam ng kompetensya sa ibang tao. Pero talagang sa kapwa mo Pinoy, ito ang masakit na katotohanan. Sa kapwa mo Pinoy, ito mararamdaman. Kasi ang daming toxic talaga sa Pinoy. Hindi ko nilalahat, pero totoo pala yung mga noong kong naririnig nung nasa Pilipinas pa ako na ang hihila sa'yo pababae, kapwa mo Pinoy. May mga kaibigan kami, may isa kaming kaibigan na isang pamilya na sila na lang ang tinuturing naming pamilya. Pero hindi talaga kami nakikipag-close sa ibang Pinoy. Nakikisama kami pero mas minabuti na rin namin na hindi ganun kadikit para wala na ring issue or ano, kasi minsan kahit walang issue nagkaka-issue. Mahirap talaga, kaya mas minabuti namin na tahimik na lang. Masaya na naman ako at masaya naman si tatay, nag-enjoy naman kami pag 4 lang. Ako pa ba, isa na yung nasanay ako nang wala akong barkada. Hawak pa rin siya, covered sila ng province ng Rizal. Ito. H. Makiling.